Hello! Ano na, time check 5:20. Ngayon lang ako lalabas na bibili na aking pagkain. Yan yung weather ngayon. Yan. So, day off nga ko ngayon, Sunday. Ang ginawa ko is humiga lang ako, nagpahinga. Yun ako eh. Boring kasi lumabas mag-isa, kaya humiga na lang ako. And ngayon, bibili ako ng pagkain para pang ano na rin dinner. Di pa kasi ako nag-lunch kasi busog pa naman ako. Alas 12 na ako gumising. And ayun, bibili muna ako ng pagkain. Tara guys! Ayun, meron pang parcel, hindi ko pa nabuksan. So later ko na lang siyang bubuksan. Meron nga talagang ganito guys, no? Yung, ibang tawag dito, introvert. Introvert, inverter. Na hindi talaga mahilig sa, sa social life, hindi mahilig sa mga paglabas-labas. Ayun, ako ganun ako eh. Hindi ako mahilig lalabas. So, ayan. Lagi ako mag-isa pagka day off. Pagka naman, pagka day off naman nung pinsan kong isa, si Jessica, ayun. Lumalabas din kami pag may time. So, ayan. Waiting na lift. Magkabilaan. Dito at saka dito. Ito kasi, pwedeng diretso na siya ng ground floor. Yung third sa parking lot. Ito hindi. Kaya ito. Dito yun siya. Tara. Wala akong dalang payong. So, ayun. Hindi sana umulan. Wala akong payong eh. Nakakaloka lang. Bumili ako ng tinapay. So, 15 Hong Kong dollar yung nabili ko. And then, 15 Hong Kong dollar din na coins ang binibigay ko. And then, yung tindera, sabi niya no coins daw. And then, nagulat ako, kala ko card ang babayad. So, nagbigay ako ng 20 Hong Kong dollar na bill. And then, sinuklan din ako ng coins. Di parang ganyan lang, di ba? Hindi niya tumanggap ng coins na ibabayad ko, pero sinuklihan ako ng coins. Nakakaloka. Pagod ako. Ang daming sale. Ang sarap mamili kaso wala akong panglalagyan sa bahay. O, diba? Sale tong mga to. Mura na tong mga to. Bumaba na yung mga pressure niya. So, magtingin ako dito ng ibang tawag nito. Bluetooth. Ito guys, ang daming sale. And nagtitipid ka, hindi mo nabibili. Ito ang bet ko. 55 siya yung Bluetooth. And hindi naman kailangan masyado. So, next time na lang. Ayan, I'm back. So, kakain na. It's already 6:25 na. So, mag-dinner na. Hindi mag-dinner dito yung mga amo sa labas sila. So, ayan. Ito yung mga pinamili ko. No need to unbox it. And, pahabol nga pala, doon sa nagtatanong sa akin kung magkano yung sahod ko daw dito sa Hong Kong is ang sahod ko ngayon is above minimum na. Pero yung dinatnan ko ditong sahod ko dati is ang first sahod ko is 4,730. Yun, 4,730 yung first na sahod ko. And then within 6 months ko lang kasi dito is increasean na ako. So above minimum na ako. Pero ngayon ata is magkano ba ngayon? 4,900 or 4,800, basta something yung ganun. Medyo yung salary ko na nadatnan ko is mas mataas na ngayon yung salary. Nasa 4,800 ata or 4,900. So, ayun. And sa tinatanong niya kung maganda dito, yes, maganda dito. Compare sa Saudi. So, sa Saudi, nag 8 years ako doon. So, medyo napuno yung salop na nag-exit na ako doon kasi wala talaga. Pagod talaga, sobrang pagod doon, puyat pa. And i-compare ko, sa trabaho is parehas lang talaga sila. Mabigat din. Maliit yung bahay dito, ganoon din yung trabaho. Malaki ang bahay sa Saudi, ganoon din, parehas din naman kahit may pahinga doon ng konti. Pero wala lang day off. And mas maganda dito kasi nakakapagpahinga ka. Yun lang kasi hindi lahat ng amo pare-pareho. Yung dadatan mo dito is maldita,
baka may tendency na ma-terminate ka, ganun kung hindi mo matagalan yung ugali. And yun nga kasi, ang kalaban mo lang dito kasi is termination. It's either ikaw ang mag-terminate ng contract mo or sila ang mag-terminate sa'yo. Ano lang naman yan eh, nasa pagkikisama lang naman yan eh. Babalance mo. May ano naman ako, kilala naman ako na si Atia, hindi ko na i-mention. Yun, yung amo niya is napaka maldita yung amo niya noon. Pero natiis niya, natapos niya yung kanyang isang contract and then nag-change employer na siya. So, ganun lang naman. Kung yung amo mo, kung matara yung amo mo, nasa sayo na yan kung paano ka makisama. Kung kaya mong i-handle, kung kaya mong i-tolerate, matatapos mo talaga yung kontrata mo. Pero kung hindi, talagang susuko ka talaga. So, ayun, sa nagtatanong, and yeah, maganda dito ay na thank God dahil yung mga amo ko is understanding. So, ayun, hindi ko masasabi na hindi maganda dito kasi hindi ko pa na-experience yung mga ganon. Yun lang, yung pagod and approachable naman yung mga amo ko. Kaya naman alam naman nila kung pagod ka o hindi, and they will they will treat you as their family member. Yun yung nila sa akin. We will treat you as our family member na hindi nila pahihirapan. So, ayun. That's it for today's vlog. Hapon na ako upload kasi natulog ako nagpahinga na lang ako ngayong day off ko. So, yun. Thank you sa mga nanonood lagi. Salamat. And sana may idea na yung nagtanong kung mag-search ka lang sa Facebook or sa YouTube kung ano yung buhay nila bilang OFW dito sa Hong Kong para may idea ka. So, ayan, that's it for today's video. Bye guys. Thank you.